Dito sa deklarasyon ng State of National Calamity, magkano yung pondong pwede ma-access ng iba't ibang ahensya ng gobyerno po rito? Doon sa ano, sa yung national, yung NDRIM fund. Merong mga ano yan mga 21 billion pesos. Tapos doon sa contingency fund ng presidente, may mga 13 billion pesos. Tapos yung ang ahensya kasi, meron silang mga tinatawag na quick response fund na ma-activate lang kapag ganito may mga kalamidad. Umaabot yan ng halos 8 billion. So mga ano yan, mga 41 billion. Pero alam mo, Christian, ang tingin ko, hindi problema masyado yung pondo rito Bakit ko sinasabi yan? Hindi ba dito sa taong 2025, meron tayong 350 billion na flood control. Yung 200, sabi yan ni Presidente mismo, yung 225, yung sinasabi niyang formal flood control projects at mga 115 billion yung sinasabing shadow flood control, yung mga drainage, slow protection. So may mga 350 billion. Sabi niya, hindi na natin gagamitin yan sa flood control. So ibig sabihin, ngayong mayroong kalamidad, yan ang maliwanag na isang pwedeng pagkuhanan. Ngayon, ang isa pang pwedeng pagkuhanan ng tulong sa mga tao, yung iba't ibang uri ng ayuda. Meron kang AKAP, meron kang AIX, MAIF, tsaka TUPAD. Pag pinagsama-sama mo sa 2025, yung apat na yan, meron yung 130 billion pesos. So, sa kabuuan, lalampas siya ng mga mga 500 bilyong piso na sa kasaysayan naman ng kalamidad dito sa ating bansa. Hindi pa naman tayo gumagastos ng ganong kalaki. So, sa tingin ko, kung gugustuhin, merong sapat na pondo para tugunan yung mga pangangailangan natin dito sa dito sa kalamidad na dulot ng dalawang bagyong ito. Ang mas kailangan natin dito, yung mabilis at maayos at yung malinis na pagpapatupad ng mga proyekto. Kasi, syempre, yung mga tao, katulad ng sinabi mo kanina, may agam-agam dahil nga doon sa mga ilang pangyayari itong nakaraan na 4 na buwan. Medyo kinabahan po yata ako rin, Sec Butch, no? Nung sinuma total ninyo yung laki ng pondo na pwede ma-access ng iba't ibang ahensya ng gobyerno because of this declaration of a state of national calamity, papalo sa 500 billion. Kinabahan ako ng slight. Yan ang available, pero... Yeah, kinabahan ako kasi baka manakaw yung malaking bahagi po nito, lalo't mahina po yung accountability mechanisms natin. Kaya kailangan talagang tutukan ng gusto. We need to have a, strict monitoring of the accessing of the funds tsaka implementation ng mga project. Sec Butch, lastly, what do you think of the length of the declaration? Is it just enough? Just right yung 1 year? O masyado matagal? Well, kung titingnan mo yung frame of mind ng mga tao sa gobyerno ngayon, kung titingnan mo yung capacity ng mga ahensya, baka nga yung 1 taon, kulangin pa yan. Hindi, dun sa pagpapatupad ng mga proyekto, medyo hindi, kung titingnan natin, hindi normal yung sitwasyon natin sa bureaucracia ngayon Hindi normal Ang daming issues na pinagtatalunan at talagang yung mga kawaniin ng gobyerno ngayon ingat na ingat. Kung pwede lang,
wag na silang gumawa o kumilos kasi natatakot sila na baka sila ang pagtuturuan na kasama sa mga nangyayaring di ka nais-nais sa gobyerno ngayon. Kaya magiging napaka ingat at dahil dyan, pwedeng maging mabagal ang takbo ng pagpapatupad ng mga programa. Kaya palagay ko, baka, kasi ano na ngayon Nobyembre na. Ilang linggo pa, bagong taon na. So, alam naman natin, pag bagong taon, bago na naman ang proseso sa gobyerno kasi yung bagong budget, nandiyan na. So, sa tingin ko, hindi ganoon kabilis ang pagtugon o pagpapatupad ng mga calamity assistance projects. At yung 1 year na yan, may mga projects dyan na baka lumampas pa. Kasi halimbawa, itong mga flood control projects, hindi pa naiimbestigahan lahat yan. Ngayon, natabunan na naman ng tubig. No? So, ang iisipin ng mga tao, gagalawin ba natin to? Hayaan mo nang imbestigahan to. So, nasaan ang guidelines kung ano ba magiging patakaran natin? Ano bang sabi ng DOJ? Ano bang sabi ng Pangulo dito sa mga lugar na napakaraming mga ghost at mga project na substandard? Ito ba, pwede na bang sirain to para itayo na natin yung tamang flood control projects? May mga ganong policy issues na hindi mo pwedeng agad-agad na maisaayos Kasi, in fact, wala pang nasa sampang kaso ngayon talaga dyan sa nangyaring corruption na yan dahil napakaingat nilang gustong siguraduhin na kumpleto yung datos at ebidensya. Ngayon, kung mamadaliin mo dahil may calamity, sinong susundin? Ano ang masusunod na patakaran? Yun ang isa sa mga magiging hadlang o magpapabagal ng pagkilos ng gobyerno.